Magandang umaga po sa inyo lahat mga kababayan. Ako po si June at pag-uusapan po natin si Tuta Sotto haharangin ang Subcommittee Flood Control hearing sa Blue Ribbon Committee dahil ito po ay illegal daw itong subcommittee, kaya sinampal ni Cayetano at ni Ungab itong tuta ni Marcos. At bago ang lahat, babatiin po natin happy birthday po sa ating President Sara Duterte. to be a president. She's now turning 48 years old dahil ipinanganak po siya ng May 31, 1987. So 48 years old, kaya pasok na pasok po ang edad ng ating president sa incoming 2028 election dahil ang presidential candidate po, ang requirements niyan ay 45 years old. At ito ay ginagawang gustong gawing 50 years old ang requirements ng charter change. Ayan ay nabanggit ni Amy Marcos dahil sa 2028 hindi pa po 50 ang ating president na si BP Sara. BP Sara. Kasi May 31 siya, kadalasang election nakaraan May 12. Di hindi pa siya pasok, hindi pa siya 50, kaya yan po yung mga ibang paraan na tinitignan para lang pigilan ni Sotto, ni Marcos, si Vice President Sara Duterte para sa pagkapangulo. Lahat po tinitignan, lahat pinag-aaralan para harangin ang kandidatura ni BP Sara. So dito na po tayo kay tuta ni Marcos. Gustong harangin itong subcommittee dahil ito raw ay hindi illegal. O eto po. Tito Sen, hindi illegal ang subcommittee ng Blue Ribbon. Ikinakalat ngayon ni Senator Tito Sotto na hindi legal di umano ang subcommittee ng Blue Ribbon Committee na mag-iimbestiga sa flood control scam dahil hindi raw ito nalikha o nilikha sa plenaryo. Mali siya. Ito sabi ni Ungab. Mali siya. At ang nagpapatunay nito ay ang mismong rules of the Senate na sinumpaan nilang sundin. O sinumpaan mo pa yan na siguro nandoon sa panunumpa nakalagay na susundin at igagalang, irerespeto ang rules of the Senate. Yan pala'y sinumpaan mo, pero eto hindi mo ginagalang ang sarili ninyong rules para lang pigilan ang investigasyon. Bakit kaya? Ano kayang problema sa pag-iimbestiga nito sa flood control? Bakit pilit na hinaharang? Bakit pinipigilan? Bakit ayaw nilang imbestigahan? Ito sabi naman ni Senate President Alan Peter Cayetano. I'm not going to go into the details precisely because gusto natin independent at gusto natin yung committee ang magpatakbo. Nagulat lang po ako na sa lahat ng pwedeng maging reaction ni Senator Tito, sabi niya it's illegal. Papasalamat ako sa mga matitinik nating mga netizens na una pa kayo na tinignan yung Section 18 ng Rules ng Senate at yung Section 20 ng Rules on Investigations in Aid of Legislation. But assume natin tama si former Senate President Sotto at bawal mag-create ng subcommittee. Hindi po bawal nasa rules po yan. But sabi mo, then all the majority has to do is for the chairperson, Senator Pia Cayetano, to come out herself with the notice on Monday. So, ang point ko, sa lahat ng pwedeng reaksyon, bakit parang ayaw talaga na ituloy ito? Senator Alan, hindi parang ayaw. Ayaw talaga. Ayaw talaga. Ituloy ito. No? So again, we're not here para manggulo. Kami ang ginugulo. We're not here para
dagdagan pa ang problema ng Pilipino. We're here para yung hindi maayos, ayusin. So until we have true repentance and true reforms, corruption will continue at the highest levels. Ayun, yan po ang sagot ni SP Cayetano. At doon nga sa nabanggit niya, yung Section 18 at Section 20, ito po yung netizen na ang nagsiwalat na ito yung rules tuta ni Marcos. Ito yung rules nyo ng Senado mismo. At dito naman sa AI, ito po, under the rules of the Senate of the Philippines and the rules governing legislative inquiries, committee chairpersons have the authority to create subcommittees as necessary to perform the duties and function of the main. Ito yung mga creation. The chairman of a permanent or standing committee can unilaterally create subcommittees to perform any task the full committee is authorized to do. Ang dami pong mga pagbabatayan. At yan pong subcommittee, at tandaan na ni Soto sa Senado. Tapos, ang dami na pong subcommittee na ginawa. Bakit ngayon lang siya umaangal dito? Ang dami na pong subcommittee. Di ba? Dahil alam nyo na, sangkot nga pala itong si Soto. Diyan sa flood control dahil according to the Marines, di ba na-delivera ng 5 extra large na maleta. At parang hati yata sila dito ni Pinky Lacson. At sangkot din siya sa Cabral Files. Diba, si Tinio doon sa House of Representatives, sinabi na doon po sa sa text messages ni Adrian Bersamin at ni Marcos Jr., nakalagay doon na itong si Adrian Bersamin na parang nag-aala bagman ni Marcos Jr., na-deliveran siya ni Saldico mismo at nandyan sila Mark Tiksay na nag-deliver kay Adrian Bersamin na total 8 billion. At yung iba rito pinambayad kay Andrew E, di ba? Naalala niyo yan, 68 million. At yung mga 11 senatorial candidate ng alyansa ni Bongbong Marcos. Kaya nakatanggap din po si Lacson, si Soto, dahil kandidato sila ni Marcos. Galing po yan sa flood control o yan sa Cabral Files. Kaya mas magandang maimbitahan itong si Libiste, dahil siya yung may hawak niyan at siya yung nagbigay kila Tinio. So ito pong subcommittee ay pamumunuan ni Senator Rodante Marcoleta. Sabi na ni Sen Cayetano, assuming na totoo itong sinasabi ni Soto, di pahaharapin natin si Pia Cayetano, yung chairperson mismo, kasi si Marcoleta vice chair lang di si Pia Cayetano ipapaharap at to do the notice. Kasi i-distribute yung mga notices ng mga iniimbitahan. Di si Pia Cayetano ang humandle niyan, and then ite-turn over na lang kay Marcoleta dahil siya yung vice chair. Wala problema, Soto na talagang pinag-aaralan mo paano kaya pigilan ito. Yan kasi yung ginagawa ng administrasyon ngayon, itong selective persecution. Yung mga hindi lang nila kaalyado, yun lang yung kinakasuhan. Pero yung lahat ng mga sangkot dito na kaalyado nila, wala walang kinakasuhan Kaya itong si Soto, talagang hahanapan niya ng paraan.
dahil ayaw na ayaw maimbestigahan itong flood control. At sangkot din nga pala dito, si Erwin Tulfo, ayan, alias Bendalo. Sigurado daw kasi na mababanggit itong si Erwin Tulfo ng mga Marines. At meron nga dito tayong nakitang post. Ito, ayan, Sen Erwin Tulfo posibleng imbestigahan ng Blue Ribbon Committee. Kaya kuda ng kuda ito eh. Tutol na tutol sa majority. Ito kasi ngayon, lalabas na kasi talaga ang napakabaho na pagnanakaw ni Erwin Tulfo. Ito nga yung sa testimony ng mga Marines, no? Ako, Gumban, kasama sina Mark Tiksay at Henry Oabina ay nag-deliver kay Senator Erwin Tulfo ng 6 na medium-size maleta sa isang bahay sa Green Hills Subdivision. Bahay mo ba yun? Dyan sa Green Hills? Napakamahal ng mga property dyan sa Green Hills. Nakapasok na po. Ang gaganda po ng bahay dyan, ang ganda ng daan, malawak yung daan, ang ganda ng subdivision na yan, dyan sa Green Hills. Ayan, ayon sa 18 Marines, yung affidavit, dinilibiran ka sa isang bahay sa Green Hills. 6 na medium size. Kay Tuta Soto naman, 5 extra large maleta sa'yo. 6 na medium size. Ito yata nagkakahalaga ng 5 million yata o 5 to 10 million yung medium size na yan. Kaya kuda ng kuda, daldal ng daldal, batikos ng batikos, tira ng tira sa majority. Ito kasi ang totoo. Sila kasi talaga yung mga magnanakaw. Kaya itong si Mig Zubiri lumipat din, di ba? Siya yung dating Senate President. Siya yung unang Senate President sa termino ni Bongbong Marcos. Baka meron din talaga siyang insertions at kickbacks sa flood control. Kaya nagsumiksik sa minority, pero mali ka. Mali ka ng pinuntahan. Kung meron ka talagang kickbacks, dapat doon ka na sa majority. Kila Cayetano ka na pumunta. Kaya lang, insecure ka at parang galit ka kay Cayetano, saka kay Chis Escudero. Meron siyang 4 na binanggit na tinraidor daw siya. Ganun talaga labanan sa Senado pag kinudita ka, wala kang magagawa. Wala ka ng numero. Ibig lang sabihin nun, hindi mo inalagaan yung mga kasamahan mo sa majority. Wala tapos, sisisihin mo yung 4 na nag-traidor. Mayroon po yung sariling desisyon. Hindi mo yan hawak sa liig. Hindi mo hawak sa liig yan. Sila po ang masusunod kung sinong gusto nila at wala ka na ron pakialam. Kaya itong si Mig Zubiri, dapat sa majority ka na lang. Baka hindi ka pa mabanggit. Kasi uunahin siyempre yung hindi majority. Siyempre uunahin yung kahit mga congressman, mga taga DPWH, mga taga executive sa Malacanang. Sila yung uunahin. Hindi ikaw, Migs. Ganun talaga yon. Siyempre poprotektahan mo yung kasamahan mo sa majority. Doon ka pumunta sa minority, baka mabanggit ka. At siguro itong si Mig Zubiri, nauto ni Tuta Soto, 13 na tayo, 13 na. Ganun din si JB Ejercito. Meron na tayong bilang, 13 na. Yung pala, 11 lang. 11 lang sila. Sumanib agad yung dalawa. Hindi naka-13. Hindi natuloy. Hindi nagtagumpay ang kanilang kudita. So, dito po sa Marines, ang alam po natin, ito yung mga dating tauhan ni Saldico. Ang alam po natin, ang nagpakilos dito, si Saldico. Mga tauhan niya yan
At bago mapapayag itong mga Marines na ito, kailangan ito ng pondo. Dahil paano yung pamilya nila? Kung ayan nga, nagpa-participate sila dito sa politika bilang whistleblower. Siyempre, titigil sila sa trabaho. Sinong magpipinance sa kanilang pamilya? Si Saldico. Ang daming pera. Ilan ang helicopter niyan? May private jet, baka may yate pa yan. Mga private resort, mga beach resort. Ang dami pong negosyo niya. Ang daming pera nito ni Saldico. Kaya kayang-kayang pondohan itong mga Marines na ito. At si Saldico, ang pinaka-credible na state witness. Dahil pangalawa siya eh. Pangalawa siya kay Speaker Martin Romualdez. Siya yung APRO. At may connection siya kay President Bongbong Marcos. Siya nga yung nag-deliver ng isang beses eh. Kaya itong si Saldico ang pinaka the best na maging state witness. Ikakanta niya. Lalaglag niya si Marcos Jr. at si Martin Romualdez. Total, kinawawa siya nung dalawang ito eh. Para lang makaligtas yung dalawa, nilaglag nila si Saldico. Di maglaglagan na. At napakaganda nito kung maimbita si Saldico via Zoom to be resource person dito po sa gagawing investigasyon sa Blue Ribbon Committee. At si Kimbo nga pala, di ba hindi na siya congresswoman? Tumakbo siyang mayor sa Marikina, hindi naman nanalo. So, tambay na lang si Kimbo. Wala nang privilege. Privilege na kung imbitahan ng Senado ang isang congresswoman, may privilege daw, sabi ni Lacson. Wala na ngayon, hindi ka na congresswoman, so pwede kang isampina ni Marcoleta at dapat umattend ka. Pag hindi ka umattend, warrant of arrest na ang susunod na ibibigay sa'yo. Kimbo, sabi ng mga Marines, diniliberan ka sa bahay mo mismo sa Marikina. Kitang-kita pa yung bike mo doon sa picture. May bisikleta siyang ginagamit, andun nakasabit. Andun naman yung mga maleta sa ilalim ng bike. Kitang-kita po. Kaya itong magandang maimbita si Kimbo, nandyan din si Pangandaman, si Bonoan, si Bersamin nga, De Viste, at si Chavit Singson. Nagpipresenta rin po yan na maging resource person o witness dyan sa flood control dahil nilibot na raw niya ang buong Pilipinas. Tinignan niya po lahat ng mga flood control projects at yung mga tinatawag na ghost project. Kaya marami pong nakalap na ebidensya yan si Chavit Singson. Kaya lang, itong si Soto ay si Lacson, kunyari, sige, pumayag, bubuksan daw uli yung investigasyon sa Blue Ribbon Committee at okay daw siya na payagan si Chavit Singson na makapag-testify, pero kinancel. Kinancel ni Lacson. Kasi kapag tinanong niya kay Soto, wag na tayong mag-imbestiga. Kasi nga mababanggit si Soto. At siyempre, may basbas yan ni Marcos Jr. Wag na. Ang gusto talaga nilang gawin dito, patayin itong issue ng flood control. Patayin po itong kasong ito. Yan na po ang gusto nilang gawin. Kaya ayaw na nila mag-imbestiga. Pero sa kabutihang palad, napatalsik sila sa majority. Napatalsik si Soto bilang Senate President. At dito nga sa Brave 18, talaga naman, tama lang na tawagin kayong Brave. Dahil matatapang talaga itong Brave 30 na to. Kaya laban lang po. Huwag kayong susuko kahit anong mangyari. Itong selective persecution, talagang
balak gawin yan. Kahit anong mangyari, kasi may banta na naman daw na kudita sa Lunes, yan naman ay malalaan natin. Pag sabi sa bilang, hindi naman nagkatotoo, nakaraang Lunes, di ba? Hindi naman nagkatotoo. Meron daw 2 lilipat. Malalaan sa Lunes. At kung kayo magtagumpay, di tagumpay kayo. Pero nakaraan sinabi nyo na may mangyayari, may fireworks, sabi ni Lacson. Iniisip ng mga reporter kudita. Kaya nag-aabang yung mga reporter doon. Sir, may number kayo? May number. Hindi naman makasagot. So, abangan natin sa Lunes. Bukas pala. Tama, ngayon pala yun. Ngayon pala. Mamaya po, abangan natin kung ano mangyayari, kung may kudita. Malamang po, yung mga reporter, mag-aabang talaga yan at mag-i-interview, magtatanong, may number ba? May number, may number. Yan po yung mga itatanong niyan sa mga senators. So, malalaan kung magtagumpay sila, pero sana, hindi sila magtagumpay. Okay, once again, happy birthday po sa ating Vice President and soon to be the President of the Philippines, Sara Duterte. See you next time. Bye-bye.